Now, here's the thing. Ito ang catch. Bakit number 1 si Senator Bongo at bakit number 2 ba? Si Senator Bato na? Kaya tingnan ko lang ito. Number 2 na ba siya? Okay, tignan natin mga hitad. Ito. Number 3 pala. Number 3 na siya. Oo. Number 1 si Senator Bongo. Number 3 si De La Rosa. Number 6 si Marcoleta. Nakakatuwa ba itong result na ito? Sa part kay Congressman Marcoleta, o bilang senador niya, yes, it's a big thing. Game changer po si Senator Marcoleta. Why? Alam naman natin na sa tamang bota, tamang bilangan, mananalo talaga siya. Pero bakit ko sinasabing game changer si Marcoleta? At yan ang ipupush natin na pag siya'y nakaupo na siya ay maging Senate President. Okay? Bakit? Hindi ko sinasabing walang kwenta yung pagkapanalo ng dalawa. We need numbers, right? Kaya nga tayo, kahit hindi kayo sang-ayon sa iba na under Duterte 10, ano ang sabi natin? Let's vote Duterte 10. Kasi ito yung makakatuwang ng ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara sa paglaban sa mga demonyo sa Senado. At nag-agree ako dyan. Pero bakit ang pagkapanalo natin sa Senado ay isa lang ang pinakamahalaga? Bakit si Marcoleta lang ang game changer dito? First, si Marcoleta, na-interview ka, diba? It's an honor na na-interview ko yan, si Senator, ilang beses ko na na-interview, even before. Yan ay kinampanya natin, tinulungan natin, ay na nagtulungan tayo during unit team, di ba? Unibudol. Siya talaga ang pinaka-the best na nangyari. Kung Marcoleta, Senator Marcoleta, you are the best thing na nangyari dito sa electoral result na ito. Dahil nakita natin kung paano niya bardagulin, kung paano niya boljakin yung mga hunghang sa Congress. Sila Abante, good thing, talo na sila, di ba? Yung iba doon, mga talo na sila. Hindi, ang dami kasi Congress, so hindi ko ma-enumerate lahat. Pero gusto ko ibigay sa inyo yung pinaka-kabog sa banga. Okay? Siya talaga dahil pwede siya maging Senate President at pag dumating ang time na yan, meron siyang power. Para what? Para mag-assign ng mga chairpersons sa mga committee na mga mahahalaga, lahat na yan mahalaga, na para mabago ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino. Pero ang question dyan, sino ang ilalagay dyan na committee chair? Okay? Let's deal with that later. Ito, nilalatag natin yung picture sa inyo na kung bakit si Marcoleta ang pinaka-game changer. At hindi si Senator Bato at hindi rin si Senator Bongo. Any comment, my darling? Kuya, nag-lecture tayo, ako yung teacher nyo. Okay, any comment, mga darling, bakit? Unang-una, hindi threat si Bongo at si Bato sa Bangag administration. Bakit ko sinasabing hindi threat? They are already senators, darling. Pero nakidnap si Pangulong Duterte. Nalusob ang what? Ang KOJC. So, para sa mga bangag, okay? Para sa mga bangag, hindi nila dinaya si Bato at saka si Bongo kasi para sa kanila, hindi threat yung dalawa. I'm not saying wala silang silbi. Importante sila. Hindi sila threat. Nakita nyo na sa PIDEA Leaks. Ito yung binibigyan ko kayo ng example sa PIDEA Leaks. Kahit nakakuha ng mataas na boto si Senator Bongo, it's not about nakakuha ka ng mataas na boto. Si Senator Robin Padilla nakakuha ng mataas na boto. Siya pinakamataas, right? Ang game changer si Marcoleta, unang-una alam niya ang batas. Matalino, magaling, kayang makipag-jug-jug-jug-jug. Kaya I love Marcoleta. Even before. Hindi ko sinabi dahil nanalo siya. Kaya nga, ang faith ko sa kanya, siya yung pinaka-game changer. Siyempre, buwisit ka, di ba? Dahil alam mo, hindi, si Glenn Chong si Glenn Chong na magpapaliwanag sa inyo ng technical dahil hindi ko naman porte yan. Ayoko naman magdunong-dunungan dito sa technicality dahil yun ang sinasabi ko lang sa inyo, ito yung nakikita ko. Walang threat sa mga bangag si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Nagawa nga nilang nadukot ang Pangulong Duterte. Even senador yung dalawa eh. At the fact na meron silang kaso na dinidikit yan ng
mga bangag. Eh, di ba nasa ano din sila sa ICC? Okay. This is not being negative. What if, okay, si Senator Bongo at si Marcoleta, ikikidnapin na naman niya, ay, not Marcoleta, si Bongo at saka si De La Rosa, ay kikidnapin na naman niya ng mga bangag. O sino na lang ngayon maiwan sa atin dyan? Sinong maiiwan? Si Kong Marcoleta, meron pa ba tayong kakampi? O si Robin Padilla, hindi naman siya ganun ka napupok, tsaka hindi naman, aminado naman siya na wala naman siyang alam sa batas at he's learning every day, da-da-da-da-da. Ang question ko dito, bakit game changer si Marcoleta? Kasi meron siyang balls. Smart cookie si Marcoleta. Mataas ang kanyang paninindigan sa sarili. Dapat kung naipasok natin si Vic Rodriguez, kasama siya sa game changer. Why? Why? Ito hindi dahil sinuportahan ko siya. Nakita nyo, even before siya ay walang posisyon sa Senado o sa gobyerno, inilaban niya. Inilaban niya yung ano na yan, yung vice scam na yan. And I hope, Attorney Vic Rodriguez, let's continue to fight. Dito kahit hindi ka, hindi na bilang ng tama ang boto, yan ang paniniwala ko. Based dun sa explanation ko kanina, kaya nga kailangan mahalagang bagay na makausap natin si Attorney Glenn Chong. Kasi hindi po natatakot si Lisa Tanas, si Marcos Jr. kay Bongo at kay Senator Bato. Ang nakikita ko dyan, mag-agree man kayo sa hindi, alam ko kailangan natin sa numbers, kaya nilang tirisin. Why? Balikan natin yung PDEA leaks. Tinanong ko kasi yan kay Senator Robin Padilla nung nagkita kami sa Dahig. Ako'y nagsasabi sa inyo na totoo, sinusuportahan natin yung mga Duterte, pero pinapainawa natin sa inyo kasi ayoko nang tago-tago, linti. Dahil porket natin, kakampi natin, dapat ganun-ganun, no. Tinanong ko si Senator Robin Padilla. Senator Robin, sabi ko na gano'n sa kanya, nakaupo kami. Alam mo ba, may picture pa nga kami yan na naka-sweet-sweet. Hindi ko lang maipost, baka bigyan ng issue sa tamang pagkakataon. Anyway, nakasama ko siya doon. Okay? Tinanong ko siya kasi nanggagalit nga ako doon sa PDEA leaks. Sabi ko, Senator Robin, bakit kasi hindi nyo pa pinatawag yung si Lisa Tanas? Totoo to. May witness ako. Andun si Harry Roque. Andun yung mga kaibigan ko. Andun yung mga tao. Sabi ko, bakit nyo pa kasi pinatawag yan? Si Satanas at si Kumar. Diba? Naalala nyo yun. Binabalik ko kayo sa issue na yon. Ano sabi ni Senator Robin Padilla? Ay, ma'am, kasi mahirap po. Kasi, parang ang indirectly, ang konteksto ng kanyang sinabi, kasi ang presidente ay si Bangag. Kaya hindi maipatawag si Lisa Tanas at itong si Marcos Jr. na sangkot doon sa Polboronic na sinumpa ang salaysay ni Agent Morales. So my point here, darling, ando doon si Senator Bato sa PDEA leaks, ando doon si Robin Padilla, ando doon si Senator Bongo. Hindi na ipatawag si Bangag at si Lisa Tanas na doon sila ay binanggit. Diba? Sila yung pinaka-importanting mga bangag na kailangan malaman ng tao. Kaya para sa akin, of course magdidiwang, diba? Dahil nakapasok silang tatlo, hindi sila game changer. Kasi they're already there, nakidnap ang Pangulong Duterte. They're already there, pero hindi na ipatawag si Bangag, hindi na ipatawag si Lisa Tanas. Diba? So, we need sana more people, more senators na mayroong paninindigan, mayroong laman ng utak para ipaglaban ang inyong karapatan. Na hindi natatakot sa mga bangag, na hindi kayang, na walang person or vested interest or whatever. Kasi, the moment, hindi natin alam kung anong plano ng mga bangag kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Katulad kung si Pangulong Duterte ay Pangulo, ay nadagit nila, nakidnap nila papunta sa Dahig. Ano ang assurance natin na hindi makidnap yung dalawa? So sa akin, kaya hindi dinaya yan, di ba? Hindi yan pinrogram or whatever, based doon sa evidence na ipinakita ni Attorney Glenn Chong. Kasi eto lang to, akin lang to. Maybe mali ako. Mag-agree kayo o hindi. Siguro sa Lisa Tanas, wag yun ang dayain niyang si Bongo at saka si Bato. Wala naman yan.
Nakita nyo, hindi nga ako pinatawag. Kunyari ako si Lisa Panas, hindi nga tayo pinatawag, hindi nila kaya. Ay, hayaan mo na yan sila. Ito na lang yung wag nating papasukin. Ito yung may angking galing. O si Marcoleta, hindi natin pwede dayain yan. Malalagot tayo sa INC.